Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello everyone! Ako si Natasha, 45 years old. May asawa akong si Rodel, pero 3 taon na siyang nasa Saudi. Sa una, araw-araw kaming nagvi-video call, pero habang lumilipas ang mga buwan, naging lingguhan, hanggang sa halos wala na. Araw-araw pareho lang ang takbo ng buhay. Maglaba, magluto, maglinis, tapos maghintay ng mensahe. Pero kadalasan wala. Pagkagising ko, naririnig ko si Marvin, ang anak ko, sa kabilang kwarto. Naka-headset, abala sa online class. Hindi na rin siya ganun kakwentuhan gaya dati. Bihira na kaming sabay kumain. Minsan, hindi ko alam kung kumain ba siya o hindi. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Paggabi, habang nagluluto ako, nakatingin lang ako sa wall clock. Lagi kong iniisip kung anong oras na sa Saudi. Kung kumakain na ba siya. Kung may iba bang nag-aalaga sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga plato, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Jericho. Matagal ng kaibigan ni Rodel. May dala siyang maliit na kahon. Sabi niya galing daw kay Rodel. Sinabi pa niya, mga gamit mo raw sa kusina. Ngumiti ako, pero halatang nagulat. Hay, salamat ha. Kumusta ka na? Tanong ko. Ang sagot niya simple pero mabigat. Ayos lang. Pero ikaw, Natasha, ang tahimik dito. Parang ikaw din, hindi na humihinga. Hindi ko alam kung bakit tumama sa akin yung linya niyang yon. Hindi ko man pinahalata, pero parang may tinamaan sa loob ko. Yung bahagi kong matagal ng tahimik. Mula noon, paminsan-minsan siyang dumadalaw. Minsan magbibigay ng prutas, minsan nag-aalok na ayusin ang sirang gripo o tanggalin ang kalawang sa gate. Hindi ko hinihingi, pero hinahayaan ko. Sa bawat pagbisita niya, may kaunting liwanag na bumabalik. Habang nag-aayos siya minsan ng ilaw sa sala, narinig ko siyang magsalita. Ang tagal mo na bang nag-iisa dito? Sumagot ako pero mahina. Kasama ko naman si Marvin. Natahimik siya saglit bago nagsabing, hindi ko ibig sabihin yon. Napatingin ako sa kanya pero agad din akong umiwas. Alam kong pareho naming naintindihan ang ibig niyang sabihin. Madalas, nagkikita kami sa terrace kapag hapon. Siya, nagkukwento tungkol sa hiwalayan nila ng asawa. Ako naman, tahimik lang na nakikinig. Minsan gusto kong magsalita, pero natatakot ako sa kung anong pwedeng lumabas sa bibig ko. Isang gabi, habang nagkakape kami, tinanong ko siya ng walang tinginan, Jericho, bakit ka pa bumabalik dito? Narinig ko siyang ngumiti bago sumagot. Kasi dito, may nakikinig. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nahihiya ako, natatakot, pero may parte sa akin na parang nakahinga. Matagal na akong walang naririnig na ganon. Yung hindi nang huhusga, yung marahang salita na parang yakap. Tuwing aalis siya, lagi niyang sinasabing magpahinga ako. At pagkatapos niyang umalis, biglang bumabalik ang katahimikan. Pero iba na ang tunog nito ngayon, hindi na lang kawalan. Lumipas ang mga linggo, nasanay na ako sa mga pagbisita niya. Hindi ko man aminin, hinihintay ko na ang mga katok niya sa hapon. Minsan, habang naglalaba ako sa likod, bigla kong maririnig ang boses niya, nagsasabing aayusin lang niya ang pinto o gate. Nagpapanggap akong abala, pero alam kong ngumingiti ako. At tuwing umaalis siya, nagiging kakaiba ang katahimikan ng bahay. Parang may iniwang tanong o hindi natapos na usapan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero tuwing naririnig ko ang katok niya sa pinto, parang ako yung nagigising. Habang lumilipas ang mga linggo, mas dumadalas ang pagbisita ni Jericho. Sinasabi ko sa sarili kong wala namang mali. Kaibigan naman siya ni Rodel. Pero sa tuwing maririnig ko ang yabag niya sa labas, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi takot, kundi yung uri ng kaba na pilit kong ikinukubli. Minsan, dumating siya nang hindi inaasahan. May dalang mainit na pandesal at kape. Para hindi ka na magluto mag-isa, sabi niya habang inaabot ang paper bag. Napangiti ako kahit ayaw kong ipahalata. Ay salamat ha,
Alam mo namang hindi ako sanay mag-almusal ng mag-isa. Nagkatinginan kami saglit, pero agad kong iniwas ang tingin. Sa loob-loob ko, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ko siya hinahayaan. Baka dahil sa tahimik na bahay, o baka dahil gusto ko lang maramdaman ulit na may nag-aalala. Habang inaayos ko ang mesa, narinig kong nagsalita siya mula sa likod ko. Natasha, kailan ka huling tumawa? Napahinto ako. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o biro lang. Tumingin ako sa kanya, pero hindi ako nakasagot. Sa halip, ngumiti lang ako ng pilit. Siguro nung huling beses na sabay kaming nagkape ni Rodel. Tumango siya, pero halatang hindi kumbinsido. Hindi tama to, Natasha, sabi niya. Halos pabulong. Pero minsan, gusto ko lang makita kang ngumiti ulit. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Ang alam ko lang, sa mga salitang yon, parang may pader na unti-unting nabubura sa pagitan naming dalawa. Iisang gabi, nagulat ako nang kumatok siya ulit. Pagbukas ko ng pinto, may dala siyang maliit na lalagyan. Ulam. Niluto ko. Para hindi ka na magluto mag-isa. Natawa ako ng mahina. Pangalawang beses mo na yung dahilan, Jericho. Kasi totoo, sagot niya, sabay ngiti. Wala namang masama sa pagkain ng may kasabay, di ba? Habang kumakain kami, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Hindi yung awkward na uri, kundi yung puno ng hindi nasasabi. Minsan, napapatingin siya sa akin, tapos biglang iiwas. Sa bawat sulyap niya, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Ako naman, pilit na nagkukwento tungkol kay Marvin o sa bahay. Pero alam kong iba ang iniisip naming pareho. Pagkatapos naming kumain, nagligpit ako ng mesa habang siya naman ay tahimik lang na nakaupo. Hindi ko siya tiningnan, pero ramdam ko ang mga mata niya sa likod ko. Yung tinging hindi bastos, pero mabigat. Yung tipong may gustong sabihin, pero ayaw masira ang katahimikan. Narinig kong bumuntong hininga siya. Natasha, minsan naiisip ko, paano kung iba yung nangyari? Kung hindi ako yung kaibigan ni Rodel, kundi ako yung asawa mo. Lumingon ako, pero wala akong nasabi. Ilang segundo kaming nagkatitigan bago ako umiwas. Maaga pa bukas, Jericho. Sabi ko mahina. Uwi ka na. Tumango siya. Sige, pero salamat sa hapunan. Habang papalabas siya ng pinto, sinundan ko siya ng tingin. At nang marinig ko ang pagsara ng pinto, saka ko lang naramdaman kung gaano katahimik ulit ang bahay. Tuwing sinasara ko ang pinto pagkatapos niyang umalis, doon ko lang nararamdaman kung gaano ako kasinungaling. Kasi ang totoo, gusto ko pa siyang pabalikin. Akala ko, walang nakakapansin. Tahimik si Marvin, pero matalino siyang bata. Alam kong marami siyang napapansin kahit hindi siya nagtatanong. At siguro, yon ang mas nakakatakot, ang mga bagay na hindi niya sinasabi. Isang gabi, kumatok si Jericho. Hindi na ako nagulat. Sabi niya, aalis daw siya ng ilang buwan, may bagong trabaho sa probinsya. Baka matagal akong hindi makabalik, sabi niya. Inalok ko siya ng kape. Tahimik lang kami sa mesa, pareho yatang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob. Salamat, Natasha, mahina niyang sabi habang nakatingin sa tasa. Hindi ko akalaing. Makakahanap pa ako ng ganitong tahimik na tahanan. Hindi ako tumugon agad. Ramdam kong tumigil ang oras. Kung ibang panahon lang siguro, sabi niya, baka hindi lang ganito yung kwento natin. Tumingin ako sa kanya. Walang halikan, walang hawakan sa una. Pero nang sabay naming abutin ang tasa ng kape, nagtagpo ang mga kamay namin. Hindi sinasadya, pero walang gustong umatras. Yung sandaling yon tahimik pero mabigat. Para kaming dalawang taong nagtatago sa loob ng sariling hiya. At doon ko naramdaman, may parte sa akin na muling nabuhay. Pero kasabay noon ang unti-unting pagkasira ng katahimikan ng bahay na ito. Hindi ko alam, nakatutok na pala ang kamera. Kinabukasan, maagang nagising si Marvin. Tahimik, pero kakaiba ang kilos. Habang nag-aalmusal ako, napansin kong paulit-ulit niyang tinitingnan ang cellphone niya. Tapos ako, "Anak, okay ka lang?" Tanong ko. Tumango siya, pero hindi tumingin. "Ma, gusto ko lang may ipakita sa'yo mamaya." Kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang alam na ng katawan ko bago pa magsimula ang bagyo. Nang hapon na yon, pumasok siya sa kwarto ko. Maputla, nanginginig, at may hawak na cellphone. "Ma,
Mahina niyang sabi, "Ikaw to?" Tumingin ako sa screen. Doon ko nakita, ako mismo. Nakaupo sa mesa, nakangiti sa lalaking hindi ko asawa. Walang masama sa ginawa namin, pero mali pa rin sa mata ng anak ko. Pinindot niya ulit ang play. Narinig ko ang mga tinig namin ni Jericho, ang mga salitang hindi dapat marinig ng kahit sino. At doon, sa gilid ng screen, napansin ko ang isang liwanag. Ang pangalan sa itaas ng video call, Rodel, active video call. Nanlambot ako. Ang cellphone ni Jericho pala, naka-video call kay Rodel buong oras. Habang nagkakape kami, habang nagtatawanan, habang nakatitig sa isa't isa. Pinapanood pala kami ng asawang matagal ko nang hinihintay. Hindi ako agad nakapagsalita. Napatakip na lang ako sa bibig habang tumutulo ang luha ko. Bakit? Tanong ni Marvin, halos pabulong pero ramdam ang poot. Bakit mo to ginawa kay Papa? Gusto kong sumagot, pero wala akong maisip na dahilan. Anak, nanginginig kong sabi. Hindi mo maiintindihan. Hindi ko rin maintindihan. Tiningnan ko ulit yung video. Nakita ko yung sarili kong nakangiti. At doon ko na-realize kung gaano ako naging malungkot. Na pati yung maling sandali, itinuring kong kaligayahan. Tumakbo si Marvin palabas ng bahay. Narinig ko ang pagbagsak ng pinto, ang mga hakbang na mabilis at puno ng galit. Hindi ko siya hinabol. Wala akong karapatang pigilan siya. Naiwan ako sa sala, hawak pa rin yung cellphone na may video naming ni Jericho. Sa bawat segundo ng video, naririnig ko yung sarili kong ligaya. At sa huli, yung boses ni Rodel sa kabilang linya. Jericho, mahina pero malinaw na sabi ni Rodel sa video, hindi ko akalaing kaya mong gawin to. Nang marinig ko yon, parang gumuho lahat ng dingding sa paligid ko. Lahat ng liwanag napalitan ng dilim at hiya. Nung gabing yon, tinawagan ko si Rodel. Pero hindi niya sinagot. Nag-message ako, Rodel, patawad. Wala ring reply. Walang sigawan, walang paliwanag, pero alam kong tapos na. Ang tahimik na bahay ay lalo pang tumahimik. Si Marvin hindi na bumaba para kumain. Habang nakaupo ako sa mesa, muling tumunog ang cellphone. Video call request. Mula kay Rodel. Hindi ko tinanggap. Tinitigan ko lang ang screen hanggang sa tumigil ang pag-ring. Sa huli, tanging echo ng sarili kong tinig ang natira sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Yung nahuli ako ng anak ko o yung nakita ako ng asawang hindi ko na kayang mahalin gaya ng dati. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang lahat, bumalik si Rodel. Walang sigawan, walang drama. Tahimik lang, narinig ko lang ang tunog ng pinto. At nang lumingon ako, nandun na siya. May dala siyang maleta at yung parehong mga mata na dati kong inaabangan sa video call. Pero ngayon, malamig. Alam ko na ang lahat, sabi niya, hindi tumitingin. Hindi mo kailangang magpaliwanag, pero kahit ganon, humingi ako ng tawad. Hindi dahil sa nangyari, kundi sa kung bakit ko yon hinayaan. Hindi ko alam kung kailan ako nawala, Rodel, sabi ko. Pero sa bawat araw na wala ka, unti-unti rin akong tumigil. Hindi siya sumagot. Ilang segundo kaming nakatayo lang sa gitna ng sala, tahimik, parang may pagitan na hindi na kayang tawirin ng salita. Lumipas ang ilang araw, pareho lang kami sa iisang bubong, pero para kaming magkaibang mundo. Tuwing umaga, naririnig ko siyang gumagalaw sa kusina. Kapag lalabas ako, tapos na siyang kumain. Kapag ako naman, wala na siya. Parang laging may nagsasara ng pinto sa pagitan naming dalawa. Si Marvin, hindi rin makatingin. Madalas nasa kwarto, nag-aaral o nagmamasid sa labas. Kapag nag-uusap kami, puro maikling sagot lang. Oo, ma. Sige po, salamat. Pero wala nang lambing. Wala na rin akong lakas para hanapin yon. Minsan, nagtanong ako sa sarili ko kung ano nang mas masakit. Yung mawala ang pagmamahal ng asawa o yung tiwala ng anak. Parehong mabigat, parehong walang kasiguraduhan kung babalik pa. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa sala, may napansin akong sobre sa may pinto. Wala itong pangalan, pero kilala ko agad ang sulat kamay. Si Jericho. Binuksan ko ang liham. Maikli lang, pero sapat na para bumalik ang lahat ng alaala. Patawad, hindi ko sinadyang saktan ka.
Pero salamat, dahil sa'yo naalala kong maramdaman ulit ang totoo. Nang binasa ko yon, parang may kung anong init na dumaan sa dibdib ko. Hindi pagnanasa, kundi yung uri ng damdaming mahirap pangalanan. Paggunita, pagpapalaya. Tinupi ko ang liham at dahan-dahan kong itinago sa lumang drawer sa likod ng pinto. Doon mismo nagsimula ang lahat. Doon ko na rin tinapos. Kinagabihan, narinig kong bumukas ang pinto. Si Rodel, kakauwi lang galing sa agency niya. Tahimik pa rin, pero may iba sa kilos niya. Lumapit siya sa mesa, nagbukas ng tubig, at saka nagsalita. Hindi ko alam kung paano tayo babalik sa dati, Natasha, pero gusto kong subukan. Gusto kong ayusin to. Para kay Marvin, hindi ko napigilang mapaluha. Salamat, sabi ko, pero hindi ko hihilingin na kalimutan mo. Tumingin siya sa akin. Hindi ko naman kailanman nakalimutan kahit nung nasa malayo ako. Siguro lang, pareho tayong napagod. May sandaling katahimikan, pero sa pagkakataong ito, hindi na masakit. Parang hangin lang na humahaplo sa pagitan naming dalawa. Mahina, pero totoo. Kinabukasan, lumapit si Marvin habang nagdidilig ako ng halaman sa harap ng bahay. Tahimik siyang nakatayo sa gilid, parang may gustong sabihin. Ma, sabi niya, sabi ni Papa, dito na raw siya mananatili. Napatingin ako sa kanya. Oo, sagot ko, pilit nang umingiti. Tahimik kami sandali. Pagkatapos, lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Hindi niya sinabi ang salitang patawad, pero naramdaman ko. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, nakahinga ulit ako. Kinagabihan, bago ako matulog, nilapitan ko ang pinto sa sala. Yung luma, may mga gasgas at kalawang sa hawakan. Pinisil ko ito. Parang gusto kong buksan, pero hindi ko ginawa. Marami na akong sinaradong pinto sa buhay ko. Sa pag-ibig, sa pangarap, sa sarili kong damdamin. Pero sa gabing yon, natutunan kong may mga lihim na hindi kailangang ipaliwanag. May mga sugat na hindi kailangang ipilit gamutin. Sa bawat pinto na sinarado ko, may naiwan pa ring hangin ang mga salitang hindi ko nasabi. At siguro, yun na lang ang natitirang lihim ko. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.